Patok na patok ngayon ang Sintra board, lalong-lalo na sa mga wall deco, signage at sa mga photo picture na katulad nito. Kung ikaw gusto mong gumawa ng sarili mong Sintra board na picture katulad nito o gusto mong magsimula ng business about Sintra board, ang tanong, alam mo ba kung anong klaseng Sintra board ang gagamitin mo? Kung gusto mong malaman, tapusin mo ang video na to, magbibigay ako ng mga tips na makakatulong sa iyo. Anyway, this is Rodney and welcome to RMB Prints. May mga klase ng Sintra board guys. May tinatawag tayong rigid na katulad nito. Rigid Sintra board. Meron naman light Sintra board katulad nito at meron pang super light Sintra board. Medyo mas mura yung super light na Sintra board pero sa ngayon hindi pa ako gumagamit nun kasi hindi ko pa alam kung saan ko siya gagamitin. Kasi itong rigid tsaka light Sintra board may mga pinagagamitan ako nito. Alam ko kailan ko gagamitin itong light Sintra board tsaka itong rigid na Sintra board. Pero paano mo nga ba malalaman na rigid yung Sintra board mo at light yung Sintra board mo? So yan yung pag-uusapan natin ngayon. Pero bago tayo magpatuloy guys, disclaimer lang. Itong mga ituturo ko sa inyong tips, base lang to sa experience ko sa paggawa ng Sintra board tsaka sa mga natutunan ko. Kung may mga ibang tips na wala rito sa sinabi ko, welcome po kayo mag-comment down below para malaman natin kung may mga iba pa bang tips. Kasi ako willing din akong matuto ng iba pang tips. Gusto ko pang matuto para ma-improve yung mga ginagawa ko about printing. Yun. Simulan na natin. Paano nga ba malalaman kung light Sintra board or rigid Sintra board? Yung rigid kasi siya yung parang pinaka-best sa mga Sintra board sa endurability. Yung light, from the word light, medyo siya. Medyo malambot. Although pareho siyang 5mm. May 3mm nga nito tsaka 5mm na sukat. Ito 5mm itong pinapakita ko sa inyo. So, unang tips, paano nyo malalaman na light Sintra board yung gamit nyo? Ganito. Tignan nyo to. So, kahit saang side kayo tumingin dyan. Pag pinindot nyo yan, makikita nyo, alam mo, ganyan. So, napipisil nyo siya. Makikita nyo, napipisil, nade-deform siya, nade-deform siya. Pagka ganyan yung Sintra board na nabili nyo, light Sintra board yan. So, kasi ang rigid, kahit anong pisil mo, wala. Hindi mo mapadeform, matigas. Talagang solid. So, yan yung number 1. Makikita mo kagad pag pinisil mo yung Sintra board na binili mo. Pag medyo umimpis, napisil mong ganyan, light Sintra board yun. Pag hindi, rigid Sintra board yun. Pangalawa, sa timbang. Kumuha ka ng 10, tawag dito, rigid na Sintra board, tsaka 10 light na Sintra board, A4 size. Pag tinimbang mo yan, ang rigid Sintra board, halos 1 kilo ang 10. Pero ang light Sintra board, tawag dito, nasa mga 0.6 or 0.7 kilograms lang. Wala kasi yung dito timbangan na digital or yung analog na may 1 kilo. Pero kung kayo may kilohan dyan, itry nyo yung sinasabi ko. Ganun talaga siya. Makikita nyo, mas mabigat yung rigid na Sintra board. So, pangalawang tips na yan. So, pangatlo, may mga nagsasabi kasi na pag binin mo daw yan at nabend mong ganito, light daw yan. Kasi ang rigid daw, hindi mo mabend na ganyan. Pero itong rigid na to, nabibend ko rin Kaya lang hindi ganong mabend na ganon. So, pwede rin yun. Kaya lang may best explanation kaya kung bakit nabibend itong mga Sintra board na ganito. Kasi ang rigid din naman nabibend. So, nabibend din siyang ganyan. Pero pag kaganito, hindi mo siya mabend. It's either light or siya dyan. Or tawag dito, or rigid. Hindi mo siya mabend. Pag ganito mo lang siya nabibend. Pag kaganito, hindi. Ano ba explanation dyan? So, ipaliwanag ko sa inyo. So guys, kung interested ka sa mga ganitong video tutorial, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated tayo palagi sa mga video na i-upload natin about printings. Hindi lang sa Sintra boards, paggawa ng mga stickers, paggawa ng mga
magnet, paggawa ng mga tawag dito, mga standee. Yan. So, balik tayo dun sa topic natin. Bakit nga ba nabebend yung yung mga Sintra board na ganito? Kasi pagka ganito hindi naman, di ba? Ito pagka ganito nabebend. So, explain. May simple explanation dito. Kuha tayo ng diba? May sample natin. Hindi. On paper na lang. Actually guys, ang mga Sintra board kasi, ito, cut into A4 size na to. Pero pag bumili ka ng isang buong Sintra board, para siyang kasing laki ng plywood. 4x8 feet. So, ganun. So, kung ganito yung, kunyari, ito yung plywood, 4x8 feet. Pinapakat lang namin yan into A4 size, into A3 size, o kung anong gusto mong size, papakustomize mo. So, pero very common A4 size. So, bakit nga ba nabebend? So, halimbawa, ito yung Sintra board na buo, 4x8 feet. So, pinapakat namin yan. Ang average na nakukuha niyan, pag A4 ang pinakat mo, is 40 pieces hanggang 45, depende sa magkakat. So, ganito. So, yung loob ng nung Sintra board, yung 4x8 feet na Sintra board, may mga laman pa kasi yan sa loob. So, ang paka-arrange nung layer niya sa loob, yung parang yung plywood din, may palaman niya sa loob. Pag ganito. So, pag ganito. Ngayon, pag ang Sintra board mo, kinat, pag ganito, halimbawa, kinat siya into A4 size, kinati, pag ganyan, tapos kinat siya into A4 size ng pag ganito. So, hindi mo siya mabebend, mabebend mo siya ng pag ganito. Pag ganito. Mabebend mo siya. So, depende sa cut size. So, kasi, pag ginayam siya, nakaayon yung layer niya na pinatong. Pero pagka ganito, kumukontra, kaya hindi mo siya mabebend. So, pag yung mo naman, yung Sintra board mo, kinat mo naman siya. Pag ganito naman ang hati, tapos sinati ng pag ganito. O tayong ballpen, para ma-imagine. So, yan. So, ganito, Ibig sabihin, pag kinat mo siya, ng pag ganito, kasi sinati-hati siya into A4 size pag ganyan. Yan, mabebend yan. Nakikita ba? Yan, mabebend yan. Pero pag kinat siya ng pag ganito guys. Yan, kasi sinati into A4 size. So, hindi mo siya mabebend kasi nakakontra yung layer niya sa loob. So, yun yung pinaka-simple explanation. Kaya, ito, bebend mong ganyan, ito, hindi mo mabend ng ganyan. So, bakit ba, meron parehas kong ginagamit ang rigid, tsaka ang tawag dito, ang light Sintra board. Kasi mas maganda ang rigid kung tutuusin. So, may pinagagamitan ako. Pag mga picture na ganito, ginagamit ko is rigid. Kasi, yan pang wall deco na ganyan. So, mas matibay, mas gusto ng customer, lalo pag ginagawa ko ng frame. So, mas durable nilang tignan. Pag ito naman, itong light Sintra board, ginagamit ko siya pag may mga kino-customize akong design. Halimbawa, gumawa ko ng standee, parang trophy na tapos halimbawa yung mga panlagay sa cake, picture, ikakat mong ganyan. Mas madali kasing ikat yung light Sintra board. So, para sa akin lang naman yon. So, kung mas gusto nyo yung rigid, gawin din ganon, mas nagugustuhan nyo, nasa sa inyo na po yun. Para sa akin kasi ito, mas nadadalian ako. Medyo malambot kasi ang light Sintra board. So, yun guys, kung may mga iba pang tips na hindi ko nasabi rito, kasi yung mga expert na talaga sa printing, yung mga matagal na, mas maraming experience. So, gusto ko rin matuto sa yung mga expert na nakakapanood dyan. Welcome po kayong mag-comment down below para mas malaman namin, katulad namin na hindi pa ganun ka-expert. Ako kasi sinishare ko lang din kung ano yung natutunan ko sa mga gustong gumawa din ng Sintra board. So, welcome po kayo mag-comment, and sana po dun sa mga bago na gusto gumawa ng sarili nilang Sintra board, customized Sintra board, may natutunan kayo kahit pa paano. So, hanggang sa muling video tutorial natin, maraming salamat, and God bless.